sama-sama tayong magiging karakli. Inararo ng 10-wheeler ang mga concrete barriers sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. At sa isa pang CCTV footage, muntik nang makabanggaan ng 10-wheeler ang isa pang truck sa intersection. Nagdire-diretso ang 10-wheeler hanggang sa sumalpok sa poste ng footbridge. Nabangga rin ang dalawang tricycle na nakaparada. Patay ang pahinanteng tumalon mula sa truck at ayon sa Antipolo Police, nawalan umano ito ng preno. Sugatan ang driver ng truck na nasa kustodiya ng mga pulis. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang lalaki ng hostage sa isang printing shop sa Recto sa Maynila. Ang hiling na suspect mabayaran ng utang sa kanya. Saksi, si JP Soriano. Pasado alas 3 ng hapon kanina nabulabog ang Recto Corner Avenida sa Maynila. Isang lalaki ang biglang pumasok sa isang printing shop, tinutukan ang may-ari ng shop at tinala sa likurang bahagi ng tindahan. Hinahabol umano ng mga pulis ang lalaki dahil sa isang kaso ng pananaksak kamakailan. Ang dami ng pulis lang umabol sa kanya. Wala na siyang choice. Bigla siyang pumasok dito. Nagulit din kami, sir. Di kami makapaniwala. Isa sa hiling ng hostage, mabayaran ang utang umano sa kanya at makita ang kanyang ina. Kasi ginaganon na niya yung kutsilyo, ginaganon na niya. So, nung nag-usap kami, sabi ko sa kanya, pang problema, nalaman ko, hindi siya binabayaran ng employer niya. So, it is a financial problem. Mahigit isang oras tumagal ang negosasyon hanggang sa Pinilang ko sa magulang niya, sa nanay niya, yung pera. Sabi ko sa kanya, yumakap ka sa akin, walang mangyayari sa'yo. Binaba niya yung kutsilyo, and that's it, na walang nangyari. Wala natapos ng maayos. Nagpadala kagad kami ng mga personnel namin para i-clear yung area. Kasi yun ang mismo nakaka-distract talaga pag maraming mga tao. Wala siyang marinig na radyo, wala siyang mapanood na TV. And at the same time, ang communications dun lang sa negotiator o sino man yung unang dumating. At nagkataon na yun, tumatanggap na siya ng tubig at nakakausap na natin siya. Eventually, bumigay na rin siya at sumuko na. dinala ang suspect sa MPD Station 3. Naharap siya sa reklamong illegal detention, alarm and scandal at illegal possession of deadly weapon. Wala naman po talaga akong balak mga hostage. Napatakbo lang po talaga ako dahil po yun sa mga mahabol sa akin. Kasi po, kaya po ako napunta sa Recto ulit para kunin ko yung sahod ko. 3 araw na sahod ko na ayaw nila ibigay. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Dumulog sa Korte Suprema mga kaalyado ng pamilya Duterte para pagbawalan ng Korte ang Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sumulat naman ang Senate Minority Leader sa Senate President para iginiit na dapat na isagawa agad ang paglilitis. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa huling sesyon noong February 5 pa na itransmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi noon ni Senate President Chis Escudero, hindi nila maaaring simula ng impeachment trial habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Pero sa sulat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Escudero, iginiit niya na dapat isagawa agad ng Senado ang impeachment trial. Sa sulat, tinukoy ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing forthwith dapat magsagawa ng impeachment trial ang Senado kapag nakatanggap ng Articles of Impeachment galing sa Kamara. Ibig sabihin daw ng forthwith, agad-agad. Sinigundahan ito ni Senadora Risa Ontiveros. Malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang Articles of Impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Wala pang tugon dito si Escudero. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, hindi agad-agad ang nakasaad sa konstitusyon at may petisyon na sa Korte Suprema kaugnay nito. Sakaling gumulong na ang impeachment trial, hindi raw siya mag-i-inhibit kahit kilala siyang kaibigan ng bise. I don't think it's necessary. We are fully aware of our duties as senators and we'll study all the evidence that will be provided and rule and vote on all that. Hihintayin na rin daw muna ni Senador Bato de la Rosa ang desisyon ng Korte Suprema. I think Supreme Court can interpret the Constitution. Magbigay sila ng tama na interpretation sa Constitution. I don't think kung ina-direct kami ng Supreme Court to do our job.
as said by our Senate President, we will do that job in the proper time. May 2 petisyon sa Korte Suprema. Noong Biyernes inihain ang isa na humihiling na sabihan ang Senado na agad simula ng impeachment trial. Binigyan ng Korte ang Senado ng 10 araw para magkomento kaugnay nito. It was treated as an urgent case, and this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Hinihingan namin ng komento kaugnay nito ang Senado. Kanina naghain din ng petisyon sa Korte Suprema ang mga kaalyado ng pamilya Duterte. Hiling nila, isang tabi ang impeachment complaint laban sa bise at pagbawalan ng Senado na dinggin ito. Punto ni na Attorney Israelito Torreon, depektibo raw ang impeachment complaint dahil nilabag umano nito ang panuntunan na isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. May nauna na raw kasing inihaing 3 impeachment complaint sa Kamara laban sa bise at dapat daw gumulong na ang 1-year ban. Ang pang-apat ang naging batayan ng verified impeachment complaint na inihain sa Senado. Hindi rin doon nabigyan ng due process si Vice President Duterte at hindi nabigyan ng tamang oras ang mga kongresista na mapag-aralan ng impeachment complaint. There was only around 3 hours between 12 o'clock to 3:15 before it was included in the additional House Business Reference. And by that time, we feel and we have reasons to believe that some of the congressmen were not even able to peruse the complaint as well as assess the evidences attached in the impeachment complaint. Hinihingan din namin ng komento ang Kamara. Sabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema, aaksyonan nila agad ang petisyon. In these petitions, the Supreme Court acts on the matter by either requiring the parties to comment on the petition. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mananatili sa balota ang pangalan ng mga tulfo sa kabila ng petisyong inihain para i-disqualify sila ayon sa COMELEC. Sinagot naman ng mga tulfo ang isyong political dynasty umano sila gaya ng binabanggit sa petisyon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Pangako ng COMELEC, tatapusin nila ang lahat ng disqualification petitions na nakabinbin sa kanila bago ang eleksyon sa May 12. Kasama rito ang petisyong ma-disqualify ang 5 magkakaanak na tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Sa petisyong inihain ng retired AFP General na si Attorney Virgilio Garcia, 2 ang inilatag na grounds o basihan. Partikular na binanggit ang Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution kung saan pinagbabawal ang political dynasties batay sa depinisyong itatakda ng batas. Pero wala pang batas na nagtatakda ng depinisyon, bagay na ipinunto ni Congressman Erwin Tulfo. Kailangan pong mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Kailangan may defining law, enabling law. Otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pa kontra din anya siya sa political dynasty. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement niyan? Kinwestiyon din sa petisyon kung natural-born Filipino ang mga tulfo na requirement para sa mga tumatakbong senador at kongresista. Sabi ng petitioner, matagal daw silang nanirahan sa Amerika kaya dapat umano nilang patunayan na hindi nawala ang Filipino citizenship nila. Pagpunto ng petisyon, hindi nakaupo noon bilang DSWD Secretary si Congressman Erwin Tulfo dahil sa question sa kanyang citizenship. Ayon sa party list na nag-nominate kay dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Ayon naman sa mga tanggapan ni na Representative Jocelyn at Ralph Tulfo, posibleng politically motivated ito.
Makakalaban daw kasi ni Ralph Tulfo sa pagka-2nd District Representative ng Quezon City ang petitioner na si Garcia. Ayon sa COMELEC, mananatili pa rin ang pangalan ng mga Tulfo sa balota. Pero kahit madesisyonan na nila, maaari itong iakyat sa Korte Suprema, kaya posibleng abutin din ito ng eleksyon. Kung sakasakali po na hindi madesisyonan on time ang kanilang kaso at sakali pong sila ay mahalan o kaya naman meron ng proklamasyon at pagkatapos meron pang assumption at nakapanumpa na, ay wala po tayong magagawa kung hindi i-dismiss ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC. Ay ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag ka ang posisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag ka ang posisyon naman ay congressman. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tataas pong singil sa pamasahe ng LRT-1 simula sa April 2. Alinsunod sa iniprubahan ng Department of Transportation, magiging 20 pesos ang kada minimum na single journey ticket at 19 na piso naman sa stored value. Ang dulo hanggang dulong biyahe naman magiging 55 pesos para sa single journey ticket at 52 pesos sa stored value. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, mas mababa ang aprobadong increase kumpara sa hiniling nila sa DOTR. Isinusulong ng isang koalisyon ang paghahanap ng bakuna kontra dengue ngayong tumataas ang kaso nito sa bansa. Saksi, si Oscar Oida. Naka-alerto ang mga otoridad at mga residente sa Ilocos Region dahil sa pagdami ng nagkakadengue. Lagi pong naglilinis. Mahirap pag walang pera, pag dadaling ka sa ospital, wala kang magastos. Nasa 80% ang itinaas ng kaso sa rehiyon ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pinakamarami sa Pangasinan kung saan may 2 nang nasawi. Sa Quezon City, halos 2,000 kaso ng dengue na ang naitala sa lungsod. 11 ang nasawi. Batay sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, halos 200% ang itinaas ng kaso ng dengue mula January 1 hanggang February 14 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kaya sa Tandang Sora Elementary School, hinihikayat ang mga estudyante na magsuot ng long sleeves at mahabang medyas para makaiwas na makagat ng lamok. 5 na ang naitalang nagkadengue sa naturang paaralan ngayong taon. Kasi yung lamok ba, medyo ang lipad niya ay medyo mababa. So yung nare-reach talaga ay mostly ang kinakagat ay either po yung mga arms ng bata and ating mga legs. Inirekomenda rin nila ang paggamit ng mosquito repellent. Patuloy rin ang paglilinis ng mga parent volunteer sa paligid ng paaralan. Okay lang kasi parang may protection sila. Sa akin okay naman po kasi syempre sa daming ngayon marami nang namatay mahirap na, mag-iisa lang yung anak ko. Sa kabuang tala ng Department of Health, umabot na sa halos 30,000 ang dengue case sa bansa mula January 1 hanggang February 1 ngayong taon. Pinakamarami sa 9 na lugar sa loob ng Calabarzon, Central Luzon at NCR. Meron kaming SAM na LGU kasama na si Quezon City dun sa SAM na yon na nakitaan natin ng pagtaas ng numbers. Dahil sa nakaalarmang bilang ng kaso, hiniling ng Empowering Networks to Defeat Dengue o End Dengue Coalition sa Pangulo na apurahin na ang paghahanap ng bakuna laban sa dengue. WHO recommended that for highly endemic countries, kagaya ng Pilipinas, gumamit na ng mga paraan na efektibo. Vaccine is one of them. Ayon sa DOH, may pinag-aaralan ng bakuna sa kasalukuyan ang Food and Drug Administration. Ang pakay po ng DOH ngayon ay para lahat ay plansyado at asiguradong ang science ang mananaig ay dapat antayin natin ang evaluation ng ating Food and Drug Administration. Itinaas naman ng PhilHealth ang coverage para sa severe dengue cases. Ibig sabihin, pwedeng mag-claim ang mga pasyente ng hanggang 47,000 pesos. Para sa GMA Integrated News,
Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Bago po sa saksi, maghahain ng diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa isinagawang dangerous maneuver ng isang helicopter ng Chinese Navy malapit sa eroplano ng BFAR sa Bajo de Masinloc. Muling iginiit ng National Maritime Council na may soberanya ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Saksi, si JP Soriano. Binuntutan at nilapitan ng helicopter na yan ng People's Liberation Army Navy ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa ibabaw ng Bajo de Masinloc kaninang umaga. Kasama ng Philippine Coast Guard o PCG, nagsasagawa noon ang BFAR ng Maritime Domain Awareness Flight. Sabi ng PCG, umabot sa puntong 3 metro na lang ang layo ng helicopter ng China sa eroplano ng BFAR, na umano'y malinaw na paglabag sa International Aviation Regulations. Inilagay rin daw sa panganib ng chopper ang kaligtasan ng mga pasahero at piloto ng eroplano. Sabi naman ng China, iligal na pumasok sa kanilang airspace ang eroplano. Dati pang iginigiit ng China na kanila ang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc at ang Ayungin Shoal, na napag-usapan naman sa isang panel discussion sa Munich Security Conference sa Germany. Naungkat ang alegasyon ng China na ipinangako umano ng Pilipinas ang pag-aalis ng nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa harap ng mga ministro ng iba't ibang bansa, itinanggihan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sabay giit na may karapatan ng Pilipinas doon batay sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. There was never any promise to take out the ship. But what we should really take account of is, why is there such a huge presence of Chinese Coast Guard vessels around Ayungin Shoal? I mean, that's the question. That was the reference I made earlier. That shoal is only 70 nautical miles from Philippine territory, yet it's hundreds of miles away from Hainan Island. Itinama rin ni Manalo ang tanong ng moderator na di umano may mga bansang nagsasabing tila masyadong ipinagtutulakan ng Pilipinas ang issue ng West Philippine Sea sa China. There is some worry within ASEAN countries as well about whether the Philippines has been too forward-leaning, despite its rights, right? Has been too forward-leaning in terms of pushing back against China. I've never heard that discussed. That's something that's being, I think, floated around. But I don't understand why countries would consider our actions provocative. Many countries in the region have come out and support the Philippines. We have Japan, Australia, Republic of Korea, Canada, many EU countries, New Zealand, Republic of Korea. I think these are countries who feel that what we have been doing is in accordance with international law. And I haven't heard any country really come out against what we've been doing except for one. Ang 2016 Arbitral Award ang nagbasura sa 9-dash line na ginagamit ng China sa pag-angkin ng bahagi ng West Philippine Sea. Wala pang tugon ng China sa mga nabanggit ni Manalo sa Munich. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Tuloy-tuloy ang mga kandidato sa pagkasenador sa paglatag ng kanilang mga advokasya sa pangangampanya ngayong araw. Saksi, si Ivan Mayrina. Sa Laguna, ibinida ni Atty. Angelo de Alban ang kanyang mga advokasya gaya ng kontra-korupsyon. Sa ilang palengke sa Nueva Ecija, isinulong ni Mimi Doringo ang aumento sa sahod. Sabi naman ni Jerome Adonis, hindi dapat puro negosyante ang nasa Senado, kundi ordinaryong tao. Ang pagkakaroon ng progresibo at makamasang transportasyon ang inilatag ni Modi Floranda. Nagpaalala si Senador Bongo sa government workers at tiyakin bukas ang kanilang tanggapan sa mahihirap. Kasama ni Go sa Baguio City si Philip Salvador. Sa isang press conference, sinabi ni Ping Lacson na may kakulangan sa implementasyon ng mga umiiral na batas. Isinusulong ni Benhur Abalos ang teknolohiya sa pagsugpo ng krimen. Dapat daw ay may maparusahan sa usapin ng mataas sa presyo ay kay Makati Mayor Abby Binay. Ang ilang issue sa basic commodities at production consumption ang gustong solusyonan ni Manny Pacquiao. Para kay Tito Soto, dapat magtatag ng Presidential Drug Enforcement Authority. Ilang hakbang para sa pagpapaigting sa criminal justice system ang tinalakay ni Senador Francis Tolentino. Mahalaga para kay Congressman Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng transparency ng mga opisyal ng gobyerno.
Naisamang tugunan ni Congresswoman Camille Villar ang mga isyu ng food inflation at traffic. Sama-sama rin sila sa campaign rally sa Pasay City, kasamang iba pang katiket na sina Senador Lito Lapid na palalawakin daw ang turismo sa buong Pilipinas. Senadora Amy Marcos na isusulong ang murang bilihin at disenteng trabaho. Senador Bong Revilla na paglalaban daw ang karapatan ng lahat. At Senadora Pia Cayetano na binigyan din ng pagbibigay ng maayos sa kinabukasan para sa pamilyang Pilipino. Nagbigay suporta sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kailangan po natin ay mag-unlad, hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Sa press conference, siniling ni Atty. Sunny Matula ang pagpapalaya sa isang nakakulong na aktivista. Inihayag ni Willie Revillame sa Lipa ang ilang plano para sa libreng edukasyon at pagpapagamot. Sinabi ni Mar Valbuena na hahanap siya ng solusyon sa epekto ng tumataas sa presyo ng petrolyo. Layo ni Leandro Verceles na magbigay ng world-class edukasyon sa mga kabataan. Isinusulong ni Ernesto Arellano ang pantay-pantay na oportunidad para sa bawat mamamayan. Sa Cabuyao, Laguna, iginiit ni Ariel Querubin na dapat labanan ng korupsyon. Sa isang universidad sa Cagayan de Oro, idiniin ni Bam Aquino ang kahalagahan ng free college law. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Bago sa saksi, halos 4 na oras nagtagal ang hostage taking sa isang mall sa Lipa, Batangas. Tinutukan ng hostage taker ng patalim ang sales lady habang nakapulupot ang kamay nito sa biktima. At nang makahanap ng tiyempo, doon na dinambahan ng mga polis ang hostage taker at nailigtas ang biktima. Dinala sa presinto ang hostage taker habang sa ospital naman ang biktima. Wala pa pahayag ang biktima, suspect at ang pamunuan ng mall. Mahigit 100 obra ng mga Pinoy artist ang ipinasilip sa isang auction preview sa Makati City. At ang kikitain po dyan gagamitin para matulungan ang iba pang Filipino artist. Saksi, si Nico Wahe. On the Beach painting ni Anita Magsaysayho, Mother and Child ni Ang Kyukok, Dambana ni Vicente Manansala. Ilan lang yan sa mga obra na likha ng Filipino artist na pinasilip sa ginanap ng auction preview sa Leon Gallery sa Makati City. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa ribbon cutting at auction preview. I-auction ang mga obra sa Sabado sa pangunguna ng Asian Cultural Council. Ang mapagbebentahan gagamitin para matulungan ang iba pang Filipino artist. Ito po ay isang auction para makamit at matulungan ang ating mga Pilipinong artista para makahanap sila ng mga grants at scholarships. Ika-10 taon nang ginagawa ng ACC ang auction. We're very proud that 9 of our artists have become Filipino national artists. It's a very important organization, and with your help, we're able to help more artists realize their dreams. Isa sa mga importanteng art piece na kasama sa auction ay itong painting na ito na kung tawagin ay Setyembre alas 7 de la tarde en Tres Juncos na isang abstract painting na gawa ni Fernando Zobel noong 1960s. Ang painting na ito nagkakahalaga ng 12 million pesos. Napaka-importante ito dahil lumabas po ito sa Time Magazine at ito pong painting na ito ay ang regalo niya sa mayor ng Cuenca sa Espanya. At dahil doon nakapagtayo ng museo si Zobel. Isa sa mga natulungan ng grant ay ang visual artist na si Wawi. 2009 na mag-aral siya sa New York sa tulong ng ACC. Kind of fast-track my, how you call it, like not only my education but exposure to the bigger world. 140 artworks ang i-auction. 100,000 pesos ang pinakamura. 18 million pesos naman ang pinakamahal. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nananatiling kapuso si King of Talk, Boy Abunda, matapos mag-renew ng kanyang kontrata sa GMA Network. Saksi, si Lar Santiago.
This has always been my home. Sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network, sinariwa ng King of Talk na si Boy Abunda ang kanyang humble beginnings as a kapuso. Mula sa pagiging publicist, di raw niya ini-expect na pupunta siya sa mundo ng telebisyon. I didn't imagine I would get into the talk show business. I was working with Jimmy Films, and that was one of the proudest moments in my life. So I was here and I was over talking. So they noticed there was a possibility that I could have done talk shows. Puno ng papuri si GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. para sa King of Talk. Boy is an array of light. You know, in the changing world, di ba? Siya nanatiling tapat, that freshness, that integrity sa kanya mga pinapublish, sa kanyang mga binibigkas na salita, and the way he is with his interviewees and his co-workers is something that is encouraging. Sana lahat moving forward manatiling may ganun. Nasa contract signing din si Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth G. Razonable, at iba pang opisyal ng GMA. Nothing but gratitude for renewing with the network and with Fast Talk with Boy Abunda. May mensahe para kay Boy si Chairman of the Board and Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. You embody what GMA Network stands for: credibility, integrity, and excellence. You managed to maintain your superior standard of professionalism, and you stayed true to your values. Kaya nag-iisa ka lang, Boy. Nag-iisa lang ang Boy Abunda. Sa ngayon, pinaghahandaan ni Tito Boy ang 3 taon ng Fast Talk with Boy Abunda. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. Big winner ang GMA Network sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 ng Trinity University of Asia. Saksi si Aubrey Carampel. Bukod sa GMA Network na pinarangalan bilang TV Station of the Year, humakot din ang award ng iba pang kapuso programs and personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 ng Trinity University of Asia. Best TV News Program of the Year ang 24 Oras. Best TV News Program. The Stallion goes to 24 Oras. At si 24 Oras anchor Vicky Morales ang Female News Anchor of the Year. Tinanggap din ni Vicky ang parangal para sa Wish Ko Lang na Best Public Service Program. Si 24 Oras Game Changer segment host Martin Javier ang Best TV Sports Program host. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio para sa State of the Nation. At Best Morning Show ang Unang Hirit. At sa pang-8 sunod na taon, muling kinilala ang GMA Regional TV bilang Regional TV Network of the Year. This recognition inspires us to always do better, knowing that you are there keeping an eye on our work and knowing that we are part of your daily lives. At Best AM Radio Station of the Year, ang Super Radio DZBB. Ang top-rating public affairs show na kapuso mo, Jessica Soho, ang Best News Magazine Program, habang Best Documentary TV Show, ang Eyewitness. Pinarangalan din ang ilang kapuso programs and stars sa larangan ng entertainment. Ang Kapuso Family Drama Series na Pulang Araw, ang nagwagi bilang Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Si Sania Lopez ang Best Primetime Drama Series Actress. Best Primetime Drama Series Actor naman si David Licauco. Best Primetime Supporting Actor si Epi Quizon. Tinanggap naman ni Rochelle Pangilinan ang kanyang first ever award as Best Primetime Supporting Actress para sa kanyang pagganap bilang si Tia Amalia. Si Raver Cruz naman ang TV Actor of the Year para sa hit primetime series na Asawa ng Asawa Ko. At ang girlfriend niyang si Asia's Limitless star Julian San Jose
winner naman as Music Artist of the Year. Kinilala rin ang kapuso P-pop boy group na Cloud7 na binigyan ng citation for Breakthrough Boy Group of the Year. Best Noontime Show naman ang It's Showtime. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Nag-issue po ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa fiancé ng DJ na si Jelly Au dahil sa reklamo nitong pambubugbog. Pinahaharap siya sa Huwebes. At ayon sa NBI, natanggap na ng kampo ng nirereklamo ang subpoena. Sakaling hindi siya dumalo ay magpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon at ang paghahain ng karagdagang kaso. Nakaka-relate daw sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo sa pelikula nilang Everything About My Wife. Iikot ito sa tanong kung kaya bang ipamigay ang asawa kung ayaw mo na sa kanya. Gaya ng ginagampanan nilang karakter sa pelikula, dumaan din sa mga hamon ang kanilang relasyon. At sa unang pagsalang nila na magkasama sa GMA Integrated News interviews, binalikan ni Jeneline at Dennis ang kanilang love story na nauwi sa hiwalayan hanggang sa sila'y nagkabalikan. Inisip ko na, kailangan mo talagang gumawa ng paraan para may mangyari. So, yun. Nung sinagot niya yung tawag, yun na yun. Sabi ko, ito na. Okay na to. Ito na, gagawin ko na ang lahat para maging akin ka ulit. Eksakto, ganun na nga. At tinanggap mo ulit. First love ko siya eh. Sobrang saya ko nung bumalik siya. Grabe. Sobrang saya niya talaga. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.